First of all, I think it's still the original story na ginagamit namin. Tama, di ba? So, parehas na parehas yun. Yun ang masasabi ko. I mean, ako na nagsasalita para sa prod and based naman sa mga ako, as Jerome Ponce, alam nila kung saan ako nanggaling na project at medyo tumututok din ako from the book or hanggang sa script, hanggang doon na sa director. That's why we have the relationship. And hindi naman namin sasayangin yung career namin kung papabayaan na namin basta-basta yung trabaho namin. And we're still here working. It means may trust na binigay sa amin to do the work, to do the job. And honestly, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Gusto namin mag-inspire na itong pelikulang Pilipino natin ay talaga napakaganda, lalong-lalo na mula sa sulat ng kapwa Pilipino. Salamat. Yeah. Dawson. Yeah, actually yun naman yung unang-unang sabi ng production. Magiging loyal kami and you know, we're gonna stick to the book talaga. Gagawin namin kung ano yung mga nakasulat sa libro. And at the same time, you know, as an artist, your goal is to give justice to the role. You know, to give life to that character. I really think the magic is in the preparation. So, hindi naman nila alam na nakaka-50 pages ka ng sinusulat dun sa character mo. I mean, people won't see that, but it's really in the preparation. You know, you're gonna add depth to the role. So I think that's how you give life to the character. And you know, we're gonna do our best para ibigay talaga yung lahat ng makakain namin. Just you know, para you know, acting this is a community project. So alam naman natin na lahat dito, we're aiming for the best. So yeah, we'll make sure na ibibigay namin talaga ang makakain namin. Okay. Aside naman po sa mga sinabi nila, ako naman, I have read the book a lot of times, and I have read the script a lot of times, and I make sure na same, and wala pong binago, binigyan lang ng buhay yung karakter. And yeah, I love the characters so much to the extent na hindi ko sila papabayaan. So, yun po. Okay, salamat guys. Second question ko kay Miss Mia. Kasi itong story nito, yung material, yun nga, babalik siya sa history, babalik siya sa nakaraan, mas marami siyang about history. Sa tingin mo, ano yung magic nung story nito? Bakit kinamahal siya nung Gen Z, nung Alpha generation? Kahit parang more on history yung kwento nito. Unang-una pa sa lahat, sa palagay ko po, nailagay po ng mga mambabasa yung sarili nila sa character. Naramdaman po nila na parang sila si Carmela, na namula sa modern world as a Gen Z, na napunta sa nakaraan. Yung journey na kung saan wala siyang pakialam sa history. Tapos, na-witness niya lahat ng paghihirap nila, yung mga taong nakakapi, yung mga walang, hindi nabibigyan ng hustisya. Nagkaroon siya ng connection at pagmamahal sa kanila at awa. Yun po yung character development na importante sa isang nobela. Kailangan meron siyang natutunan, kailangan meron siyang babaguling aral na habang buhay niya pong dadalhin at pasasalamatan. At yung journey po na I Love You Since 1892, nararamdaman ko po tumatak talaga sa puso ng mga mambabasa. Dahil sinamahan po nila si Carmela sa kwento. Naranasan po nilang umiyak, masaktan, magmahal at mabigo. At yun po yung isa sa pinakamagandang bagay na pinagpapasalamat ko dahil nagkaroon po kami ng connection mula sa isang novela. Last na lang kay Direk. Direk, kung magiging successful itong story ng 1892, kasi kadalasan sa mga serye na katulad dito na una, nagbabasa siya sa libro, pag naging successful, parang humihiwalay o bumibitaw siya sa mga susunod na, as we natin, season. May plano ba na ganito? Or paano ba yung atake nito? Kung super successful, hihingan pa lang, gusto pa dugtungan yung kwento, meron na ba kayo plano? Sana masasagot ko
yan, ano? Kaya lang wala akong impormasyon about that. Hindi wala akong alam. Sa ngayon, ang alam ko lang, ang gagawin namin ay ito at pinaghuhusayan namin lahat. Meron lang akong gustong klaruhin para lang malinaw ang expectations. Pag nagbabasa kayo ng libro, kahit sino sa atin individually, sa utak natin may napipicture tayo eh. Tayo yon. Tayo yon. Iba yon sa napipicture ni Mia. Yung napipicture ni Mia, iba sa napipicture niya. Iba-iba yan. So walang pareho. Ano ngayon ang pareho? Kahit iba-iba ang napipicture nung nagbabasa, bakit nagustuhan? Ano ang common thread? Ang common thread na yon, yung tinatawag ni Mia character development, ang common thread na yon ay yung essence, yung spirit ng nobela. Ano yung sinasabi? Yung mismong kaluluwa niya. So gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang binibitbit namin ay yung kaluluwa. Yung kaluluwang yon ang palalawigin namin visually. Kasi nobody can ever compare to an individual's imagination. Kanya yun eh. And that is strictly personal at kanya lang yon. At walang makakatalo nun. Pero, ang espiritu, the essence of the novel is something that all of us can share. And that is what we have been working on. That is what Binibining Mia worked on. At yun yung palalawigin namin. Sinisiguro namin sa inyo, yung espiritu nun, yun ang mararamdaman nyo. Yung dahilan kung bakit ninyo niyakap ang nobela, ang magiging parehong dahilan kung bakit nyo yayakapin ang screen adaptation ng I Love You Since 1892. Okay, thank you, Direk. Salamat, guys. Good luck sa series. Maraming salamat po. Next is from Manila Standard, Nikki Wang. Good afternoon. I'm right here at the back. Hi. First question ko kay Direk, medyo na-touch ko na itong question ko. Sabi mo na whenever someone reads a novel, iba-ibang interpretasyon. So, pwede parehong interpretasyon, iba ang Yeah. visual interpretation. Yes. Iba ang nakikita sa utak. okay. So, having said that, I wanted to know, when you got the material, what was your vision? And as a director, what was your initial goal in presenting this material into a series? Simple. I wanted it to be epic in scope in terms of emotional sweep. More than visual, I wanted it to be sweeping emotionally. I wanted the love, the emotion of love, especially among the three characters, Carmela, Carmelita, Juanito, and Leandro. Gusto ko nuanced. Ang pagmamahal at ang pagpapakita ng pagmamahal ay basically pareho, pero may nuancing yan. Iba't ibang shadows, iba't ibang shades, iba't ibang hues, iba't ibang impact. At ang linaw nun sa tatlo, nung binabasa ko yung libro, that is what inspired me. The exuberance, the energy, and the nuancing of the expression of their individual love. Malaking bagay yun. Mas mahalaga sa akin ang emotional sweep kesa sa visual sweep. Kasi ang emotional sweep ang magpupush sa'yo, ang mag-lift ng spirits mo. Yun lang. Thank you. Additional lang, Direk, did you have a hand in selecting the cast? I think I was the last person on board. Okay, so I was the last. when you parang nanggalaman nyo kung sino yung magpo-portray ng lead roles, what was your initial reaction? Gusto ko, honestly, simple. I've always wanted to work with Hebe Peralejo. Actually, in my last few projects, I was requesting for her. Hindi lang natutuloy. So, that is a fact. Nung nagtrabaho kami, nakita ko kung paano na-validate ang perception ko ng husay. Kasi napanood ko yung mga pelikula niya. So, humanga ako.
Munti ko lang makatrabaho si Joseph Marco years ago. Hindi lang natuloy. Yan ang buhay natin eh. May natutuloy, may hindi. Muntik na kay Joseph. Pero si Jerome Ponce, laging, inirare ko sa akin yan, laging hindi kami natutuloy. Hindi niya alam yon kasi nasa casting level lang. So in effect, yung pakikipagtrabaho ko sa kanilang tatlo is a very welcome opportunity. It is something that I have looked forward to. It's nice to know. Thank you. And my last question is for the cast. Nakakatawa no na kahit sa press con, very in character na kayo. Now, ang question ko siguro, what did you do differently or what were you doing differently sa project to compared sa mga previous yung project to get into character? Siguro start mo tayo kay Joseph, then Jerome. Yeah, to be honest, my past 15 years sa pag-artista, hindi ako mahilig mag-aral ng acting. And so I was just relying on my talent and gut feeling. But this time, actually nagpahinga ako ng almost 1 year and 4 months. So in those times, medyo nahilig akong mag-aral, magbasa. Yeah, it's such a breath of fresh air to be studying about the craft acting. And whenever you study something, you're always excited to apply it. Diba? Kahit saan naman pag nakapagbasa ka, oh, ganun pala yun. So palalim mo yung kaalaman mo sa craft, and the more you want to try it. And so, I think nung nabasa ko yung libro, so in-apply ko lang lahat ng mga nabasa ko sa acting books na natutunan ko, I'm applying it here. So yeah, hindi pa kasi ako nagsistart, and I'm just so excited and eager na magsimula para sa role na to. And yeah, so like I said, I've been prepping for 2 months now, and unti-unti ko nakikilala si Leandro. Araw-araw ko siyang kapiling, binibisita ko siya araw-araw. And yeah, I'm excited to play him. Thank you. Jerome? Yes. Same question. What are you doing differently for this project? Differently? Well, syempre way different the way ng mga choices na pinapanood ko ngayon. And sa totoo lang, puro pinapanood ko malayo na sa mga trip ko before. And yung the way din ng pagbabasa ko, hindi ko muna tinatapos. Kung hindi, dun ako sa chronological lang din. Pero ngayon, sa 1/3 na ako ng book, at itong sa Heaven, binabasa agad sa akin yung script. So, andun ako ngayon sa kinokorrect ko yung book at script. But okay naman. Ayaw ko lang maging tamad in the way na isa lang ang babasahin ko. Kasi sa mga ginawa ko before, parehas ko binabasa. And dun sa preparation naman, dun ko ina-apply yun. Ina-apply ko na, uy, kinilig ako dito, sakto, pupunan to ngayong araw. Dala-dala ko na yung kilig. So, binubuhay ko sa sarili ko yung emosyon nung binabasa ko. The way sinabi nga ni Direk, yung imagination, yun yung dala ko at ginagamit ko. At the same time, syempre, yung personal knowledge ko sa mga nuances, mga pinag-aaralan ko pa so far, yun yung ina-apply ko. And with the help of Direk, for sure, the upcoming tapings, gagawin namin yung character ng bubukas Juanito. Thank you. Finally? So the way I get into character, what I do is in the morning, may playlist kasi yung 1892. And so I listen to the playlist of 1892. And then once na nag-makeup na ako, nadamit na ako, ganun ako internalize. And then at the same time, alam ko kasi kung ano bang pinaglalaban nila, yung dalawang characters. Ano ba yung ugali nila. And so yung mga nuances, yung mga ganyan, kaming dalawa na po ni Direk yun. Collaboration na namin ni Direk na para, okay, pupunta ako ng set, ito yung alam ko. And so mag-a-add si Direk. And then it becomes like a beautiful artwork, di ba? And so it's more of being open lang to everything and being sensitive and just be mindful. So that's how I get into character.
Thank you and congrats everyone. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Next is from GMA Entertainment, Nurse Amo. Hi, good afternoon. Siguro sundan ko na lang din muna yung question ni Nikki. Doon sa characters nyo ngayon, ano yung nakita yung different doon sa mga ginawa niyo in the past na na-challenge kayo or parang first time yung na-experience? Actually, every character is different. Walang parehas na character na ipoportray mo. Kung ita-typecast mo na parehas silang, for example, parehas silang mamamatay tao, magkaiba pa rin yun. The more you get to know your character, the more makikilala. So very challenging for me. And so, ayun po, enjoying lang ako sa journey. And lastly, as you get to know your characters, no, ano yung trait nila na you find interesting? Interesting sa trade. Sa akin yung very gentleman, laging nakangiti. Kasi hindi ako ganun. Mataray ang itonik. Nasa likod kami kanina direct. Tapos narinig namin, ginoo siya, mabait siya. Sabi ko, Jerome? Ba't sinama mo na may mabait? Parang yan masama ako. Ikaw ba yun, Jerome? Hindi. Kaya nakakatuwa lang kasi syempre, I mean, honestly ito, kung makikita nyo naman sa mga actors, kahit pa paano, may nakukuha din kami mga traits ng ginagawa namin na isasama din namin. Hopefully, ma-enjoy ko sobra at makarelate ako dun sa character kasi talagang lovable siya at excited din ako sa mga part na magkaaway kami ni Cephas na. For me, the most interesting part, kahit na grabe yung honor ni Leandro, yung pagiging matibano niya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya, yung pagprotekta niya sa pangalan nila, yung sa pagmamahal niya kay Carmelita. If you dig deep, makikita mong, you know what's interesting is, ma-realize mo, tao talaga siya. Kasi, ang dami niyang dinadalang bagay, yung approval niya sa tatay niya. You know, he's always, alam mo yung nung unang panahon, wala kang laban sa tatay mo. Kung ano sabihin ng tatay mo, wala ka talagang masasabi. And pag sinabi niya, unahin mo yung pagsusundalo mo, unahin mo yung karera mo, kahit may pagmamahal ka, wala kang magagawa. Diba? Papalayasin ka niyan. So, yeah, it's just the beauty of, you know, knowing that the character you're portraying is a real human being. For me naman, ang pinaka-interesting is si Carmelita. Of course, nasa 1892, ibang-iba siya sa lahat ng ginawa ko rin. And then, may mga reason behind kasi lahat ng mga decisions na ginagawa ng mga characters. That's why I like how flawed the characters are and how human they can be. And ano sila, understandable. I do understand them. So, yun. Alright, maraming salamat. Next, may we call on from Inquirer, Alan Policarpio. Hi, good afternoon. I have a question for Miss Mia. Ayun, so I just want to know kung yung parang decision mo to write in Filipino, parang you think that allowed the story to stand out sa Wattpad and also allowed the story to connect more deeper sa mga tao. Dapat matagal. Siguro po, lalo na si Carmela, nasa Modern World, medyo tacky siya, ganyan. Pero nung nakapunta siya doon sa nakaraan, at sa mga sinusulat ko din na historical fiction, sa palagay ko, sa una kasi medyo mahirap talaga magbasa ng purong Tagalog, kahit narration. Pero kapag nakasanayan mo siya, kapag nagustuhan mo siya, minahan mo siya, tulad din ng mga mambabasa. Kasi kahit po ako, challenging din siya for me. Kumbaga, iisipin mo pa kung yung salitang ito ba is nasasabi na ba ito nung unang panahon. Sa tingin ko po, isa siya sa iyong pagkalalim at paggamit ng wikang Filipino sa kwento. It's a pride and Describing for us, Loas.
99 pesos per month, 269 pesos for 3 months, 499 for 6 months, and 949 for 1 whole year. This has been your host, EJ Ludo Vicencio. Thank you very much. Ingat po tayo lahat sa pag-work. Maraming salamat. Here. Joseph here. 1, 2, 3. Isa pa. Last one. Alright, thank you.